Sa ginanap na moving up ceremony sa isang junior high school sa Kalubian, sa Leyte, agaw pansin ang isang completer o isa sa mga nagtapos. Tila naligaw raw kasi ito ng pinuntahang graduation. Ang kanya kasing height, halos 4 feet lang. Kalimitang singtaas ng mga tiga-elementary. Siguro mga grade 6 or 5. Mukha siyang bata. Dahil maliit kumpara sa lahat, stand out siya. Idagdag pa na ang kanyang face card o mukha, sing-amo ng anghel, katulad ng kanyang pangalan. Siya si Angel. Ang liit ko po daw parang pang 6 years old. Yung mukha ko daw po parang mukhang bibi. Yung boses ko po ay parang bata. Kung mapalit ako mga badog, pipili ko ang mga pambata. May kurba na rin ang kanyang katawan. Ang madalas niyang isuot, mga damit na fit. Bakit ganun yung damit? Hindi appropriate sa bata. Dalaga kung pumustura. Mahilig din siyang maglagay ng make-up. Sa Facebook po, yung nababasa ko, bakit po daw ako nagliliptin kahit bata pa daw po ako. Pero bago raw siya pagtaasan ng kilay, si Angel hindi na raw talaga baby. Dahil ang totoo niyan, 17 anyos na siya. Dalaga na. Incoming senior high o grade 11 na sa susunod na pasukan dito sa Kalubian National High School. At kakagraduate lang with honors. Dahil kapos sa height. Kailangan ko po matungtong halingkuran. Para maabot ko po mga kutsara at plato sa tinidor. Di rin naaabutan ako mga gusto kwaon. Natatakot din po ako magtaas ng kamay pag mag-answer po ako ng blackboard kasi hindi ko po maabot. Gayunman, meron din naman daw siyang perks o kalamangan sa iba. An advantagehan akong kamubo, ang pag-discounthan pamasahe tapos nauuna ako ang pila. Bunso ng pamilya si Angel. Sa 7 magkakapatid, siya lang ang may ganitong kondisyon. Maselan daw siya noong ipinagbuntis ng kanyang inang si Nelsa. Waray na akong magdahom, sir, nga mga anak ko kay Angel, kaya na akong edad. Kay pagpanganak na akong iya, 45 na akong edad. Magminupusal, bibi. Tikangan kito palaglag, magtutulo ka bulan. Hangtong naglima. Pag abutan 5, naluoy man ako. Amo itong agipadayon kung nala itong pagburod na akong, sir. Sa kabila nito, malusog daw itong ipinagdalang tao ni Nelsa. Dako ang bata, tiyan akon. Akong gulitugin kuan nga, ampo ang Ginoo nga normal lang akong pagpanganak kay kami kwarta. At normal itong isinilang. Pinangalanan nga nilang Angel sa paniwalang hulog ito ng langit. Pinanganak ko hiya 9 pounds. Hiya ang pinakabugat pag burod na akon. Pero habang lumalaki si Angel, marami raw silang napansin. Dugay siya makalakaw. Isa rin doktor nga mahina ko no ang mga bukog ko no ni Angel. At nung nag-10 taong gulang na si Angel, napansin daw niyang parang tuluyan ang huminto ang kanyang paglaki. Napapansin din yung mga kaedad ko, ang lalaki nila, tas ako, ang liit pa rin. Tas napapansin ko din yung mga pinsan ko na abot yung height ko po. Ang sabi po ng doktor, bilhan po daw ako ng vitamin. Araw-araw ko naman po yung iniinom yung vitamin po. Pero walang nangyari. Ang liit ko pa rin. Hatanan na akong anak, ito na among pinalangga. Kami nga mag-asawa. Alagang-alaga, sir. Gayunman, sa labas ng kanilang tahanan, madalas naman daw manliit si Angel. Niloloko ako minsan na parang elementary po yung height ko. Sinabi ko po kay mama nga, Ma'am, maundang nila ko pag-eskwela kay naadlok ako kay bangin, bulihon ako nira. Awa akong sisigan, sir, nga ay lakagolday. Sinako pa nga bulihon ka kay total Ginoo ito nagbutay mo. Kuan ka man, bisan ka gamay, at least may ipagmalaki mo kay gwapa ka. Marami po akong kaibigan, minsan yung iba iniiwasan po ako. Kaya ang naging best friend daw ni Angel, TikTok. Talent ko po ay sumasayaw. Pero maging dito, nararamdaman daw niyang siya'y iba. 2 beses na raw kasing naban ang kanyang account.
Kasi akala nila bata ako. Bakit daw po ako sumusuot ng pandalaga, ng damit at parang 60 po daw ako. Pag nagtitiktok po ako, hindi ko na po pinopost. Sinisave ko na lang po sa cellphone ko. Dahil sa kanyang angelic face, marami rin daw ang nagpapalipad hangin kay Angel. Sabi niya po, may feeling po daw siya sa akin. Sabi ko po, tatanggapin mo ba ako kahit ganito ako? Ang sabi niya po, ayaw daw pag i-compare ni mo kagamay. Po, suhulaton daw ako niya. Pero kalaunan, ginost naman daw siya. Nag-shot niya akon, nga sangkay naladaya turing ha akon. At ang masakit pa rito, nung nalaman ni Angel na ang diniskartehan ng kanyang manliligaw, Yung babae na po yun, BFF ko po yun. gayunman, alam ni Angel na prioridad niya sa lahat ang kanyang pag-aaral. Gusto ko po maging architect. Mahilig po ako mag-drawing. Gusto ko po ako po mismo mag-drawing sa dream house ko po. Maliban sa tila paghinto ng kanyang paglaki, may ilang iniinda rin daw sa katawan si Angel. Sumasakit po yung ulo ko. Minsan din tinga, hindi ako nakakadinig. Sumasakit po ang tiyan ko. Noong grade 5 po, malabo po yung mga mata ko po. Hindi rin gaya ng ibang mga nagdadalaga. Si Angel, hindi raw regular kung datnan. Nung una po ako naka-menstruation po, noong 2022 ng November po, sobra po 1 week yung regla ko po. Nasundan po ng 2023 ng October po, 1 araw lang po, tapos hindi na po nasundan. Gusto namon nga ipa-check up para mabaruan namon kung ano gud ang iya kondisyon. Para mabigyang linaw kung ano ang kanyang kondisyon, ipinakonsulta namin si Angel sa espesyalista. Bakit nga kaya maagang natigil ang kanyang paglaki? May pag-asa pa kaya siyang tumangkad? Napapaisip ko din po, bakit hindi po ako lumalaki? Ano nga bang dahilan kung bakit tila habang buhay ng mukhang bata ang dalagang ito sa Leyte? The diagnosis is Malalaman natin sa aming pagbabalik. Incoming senior high na ang 17 anyos at tubong Kalubian Leyte na si Angel. Pero madalas pa rin daw na pagkakamalang bata. Ang kanya kasing height, halos 4 feet lang. Ang liit ko po daw parang pang 6 years old. Yung mukha ko daw po parang mukhang bibi. Napapaisip ko din po, bakit hindi po ako lumalaki? Kahapon lang, sinamahan ng aming team si Angel sa espesyalista para malaman ang tunay niyang kondisyon. Ang ating general or initial diagnosis sa kanya ay short stature. Madami po ang possible na cause. Meron tayong constitutional delay of growth and puberty. Pwede din endocrine disorders gaya ng hypothyroidism, insulin growth hormone deficiency. Pwede din po mga genetic or syndromic causes. Yung paraan lang para malaman natin ay sa pamamagitan ng karyotyping. Sa isang tingin, growth hormone deficiency siya. Although, syempre, kailangan pa natin ng verification. Ang unang gagawin ko is bone age. So, meron tayong x-ray ng kamay. Kasi tinitingnan natin yung kamay kung ano yung age niya sa bone. Kasi sa growth hormone deficiency, yung bone age, delayed. Pero may pag-asa pa kayang madagdagan ang kanyang height. Sa ngayon, kung hindi pa talaga siya close yung kanyang bone, may pag-asa pa tayong tumangkad with the growth hormone treatment. Dinala rin namin siya sa isang OB-gynecologist. sa ultrasound, madaming mga follicle na hindi nag-grow normally. The diagnosis is polycystic ovarian morphology. I-work up ko actually siya for genetic testing just to rule in, rule out Turner syndrome. May kinalaman kaya rito ang ginawa kay Angel nung ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang nanay Nelsa. Less likely naman yun siya na reasons kung bakit nagkaganito si Angel right now. Yung mga nararamdaman niya ngayon na pagsakit ng tenga, paglalabo ng mata, ay pwedeng kasama rather sa spectrum kung yun man ay dahil sa syndromic causes or baka sa endocrine disorder. Kailangan talaga natin ma-investigate. Itong condition ni Angel, kailangan ng complete workup and it will
not only end here. Kailangan pa namin ng further follow-up in the future. Nalipay ako, ma'am, kay gipasik up ako ng mga doktor. Tas yan na po, maaram na ako kung ano akong mga sakit. Pero magpapadayon lagi ako pag aron bulig iyo kay para ma-follow up, check up. Maliit man ang tsansa sa ngayon na magiging normal pa ang kalagayan ni Angel, hindi naman daw ito magiging hadlang para maabot pa rin niya ang mga matayog at higante niyang pangarap. Unta tabangan ako niyo, ini nga kondisyon nakon. Sa mga nunood dyan, na katulad ko ng kondisyon nito, sana wag po kayong malungkot, basta ginawa po to ng Diyos sa atin. Laban lang po tayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.